Uy, ito na ba yun? Grabe, ganda. Ito pala siya, katabi ng ADB 350. Tingnan nyo yung tsura, oh. Kita nyo ba yung difference? So yung nakaraan, netizens, bago tayo pumunta ng Taiwan, yung aking pinakabagong SYM ADX-TG na big bike ay dinala ko sa K3 warehouse para pakabitan ng mga K3 at saka custom rod accessories. Kasi mas pogi talaga yung mga adventure scooter kapag ka merong mga accessories na talagang pang-utilitarian o yung magagamit talaga natin kapag naisipan natin mag-motocamp o kaya naman mag-ride. So ngayon araw, babalikan na natin siya after natin makabalik from Taiwan. Titingnan natin kung ano na yung itsura ngayon ng ating big bike. Wala pa pala siyang name, netizens. Comment lang kayo sa baba kung may naisip kayong name. Drop your suggestions at baka yan yung ipangalan natin sa kanya. Tingnan natin ngayong araw kung ano na kinalabasan. Tara, samahan niyo ako. Let's go. Ayan na ba? Oy! Grabe, mas pumogi nga. Hindi ko na nakilala. Akala ko ibang motor na to ah. Ganda. Pogi, no? Angas. To, bagay to. Ganda. So, ito yung kinabit natin dito sa unahan. Nagpapogi headlight grill. Ano ito? Usual to protection talaga to sa ano eh. Sa headlight din ba? Yes po. Para kapag punta tayo sa mga tumasik na bato, no? So, hindi tatamaan yung ating headlight. So, tapos may crash guard na rin siya, netizens. Ayan, no? Iba talaga gumawa. Custom Rod PH. Ayan, no? So, dito mayroon siyang nakasulat Custom Rod PH. Pinasukatan ko na to kasi nga since konti pa lang yung ganito, netizens, or mayroong may-ari na ganitong motorsiklo, pinasukatan natin siya para yung mga netizens natin na mag-a-avail ng ganitong unit is meron na rin po kayo mabibili na accessories para sa inyong ADX-TG na SYM. So ayan, ganda na pagkakamount niya dito sa unahan, no? Napaka-pogi niyang tignan. Naka-add siya ng character, parang mas naging aggressive, mas maangas. At syempre, kung mag-off-road tayo, netizens, safe na rin kasi meron na tayong crash guard dito sa unahan, hanggang gilid actually, oh. Para siyang yung sa mga sasakyan, meron hanggang gilid eh. Yung tipong kapag ka napasayad ka sa mga masisigip na lugar, hindi ka agad-agad magagasgasan yung motorsiklo mo, di ba? Ready ka talaga sa mga aksyon. Tapos, syempre, Sir Aldrin, pwede na rin itong kabitan ng mini driving light. Yes po. Crash guard na to. Pwedeng half. Okay. Bali nakapatong lang po kasi ito dito eh. Okay ni. Nakapatong lang siya sa nasa gilid. Opo, MDL na po. Pero kahit nakaganito siya, pwede pa rin kapitan. Yes. Dito sa part na to. Ito. Okay. Dito sa gilid, may custom rod din pala. Radiator cover. Ayun! Ito yung nire-request ko. Kasi kung mapapansin ninyo, sobrang exposed ng radiator niya. Actually, sinabihan na rin ako dun sa mismo SYM. Ito daw talaga yung ating pinaka-protektahan. Dahil kahit sa mga ride lang na mga expressway, may mga tumatalsik talaga dyan. Possible talaga to na ma-damage or magka-dent. So ito pinaka-importante, netizens. Kaya sasabi ko sa inyo, yung mga accessories na to, hindi man to yung mga pang show, di ba? Ito yung pang utility talaga. Yung useful na magagamit, pampatibay ng motorsiklo para mapakinabangan natin na mas mahaba pang panahon. At saka may peace of mind tayo kahit saan natin dalhin, kahit anong ride, kahit rugged yung ride, di masisira yung motorsiklo natin. Yan, no? Ganda. May mga small details na ganyan. At saka may ADX-TG din, no? You know, ADX-TG, nakasulat. Yung ko lang nakita, no? Talagang ready na for ano. Meron po tayong cellphone. Ayun, ito yung pinadagdag natin. So, usually, netizens, yung ating mga cellphone, nilalagay lang natin dito sa pinaka-handlebar. So, ngayon, ang pinakamaganda, lagyan natin ng cellphone holder dito para hindi tayo nadidistract kapag nagmamaneho tayo. So, kapag nagra-ride tayo, netizens, naandito nakapesto yung ating cellphone holder para kitang-kita. Hindi na yung yuyuko ka ng sobra. Diba? So, ayan, bawa. Nagdadrive ka, diba? So, ngayon, parang hagip na siya ng peripheral view mo. Hindi ka na yung yuyuko ng sobra or mas convenient na siya tignan. So, ito, small detail to, netizens. Pero kapag bumili kayo ng mga mount na cellphone holder, malalaman nyo kung gaano ka-useful yan. Mapapabili din talaga kayo. This one naman is from K3 Rock, netizens. So, meron din ito para sa mga small displacement. Pinasukatan natin siya. Yun yung nagustuhan ko talaga kay K3 kasi hindi na nila tinatanggal yung stock na grab bar. So, stay grab bar tayo, netizens. Kita mo naman kung gaano ka-smooth yan. No? Talagang naka-align siya, naka-synchronize the stock na grab bar. Tapos, ito pa maganda. Kasi hindi naman lahat fan ng top box. So, ito kaganda. Tignan nyo naman yung design niyang rack na yan, no? Kahit hindi ka mag-top box, talagang may pagmamalaki mo eh, na, oh, ganda ng rack mo ah. Para siyang talagang part na siya nung design, nung dating, nakaka-add siya ng dating. Pero, syempre, kung magmo-motocamp ka nga, since adventure bike to, netizens, pwede ka magpakabit ng malalaking top box. Pinamit natin po dito yung bracket, cellphone holder, crash guard, headlight grill, tsaka po lighting. Okay. Ito mga to, sir, wala pa tong presyo. Wala pa presyo. So, abangan ninyo, netizens, sa mga mag-a-avail ng ADX-TG na SYM, meron na available ngayon. So, sa mga netizens natin dyan, since sabi ko nga, ang deciding factor ko kung bakit ito nag-ADX-TG, para konti lang sa kalsada, medyo nangingibabaw tayo ng konti. Pero syempre, dahil na-i-vlog na natin, for sure may mga netizens tayo nagagaya dyan. Available na po kay Custom Rod PH and K3 Rock yung mga accessories na nakita nyo dito. And soon, eventually, di ba, baka dumami na rin to sa kalsada. So, at least meron na kayong
pagbibilan or pagkukuhanan. Thank you so much, sir. Thank you po. Satisfied customer, done deal. Ganda eh, no? Pati yung paint job dyan, ganda eh. Oh. Nagustuhan ko sa kanya. Lalo tong grill na to, bagay pala talaga sa mga adventure scooter, yung ganitong grill. Tsaka yung ADXTG, doon ako nagulat. Yung mga details na ganito, mararamdaman mo talaga na custom siya. Isa tayo sa mga unang sinukatan ni Custom Rad PH at tsaka ni K3 ng mga accessories na to. So ngayon, kapag mami na to sa kalsada, nakakatuwa. Alam natin sa sarili natin na isa tayo sa mga nauna talaga na mayroong mga ganitong accessories. Napaka-satisfying din talaga. So kung napaka-clean look na nung stock nito ni Netisense, ngayon naging rugged pa yung look niya na alam mo pwedeng i-adventure. Nakaka-excite kung saan mo siya pwedeng makadalhin. Mga moto camping ngayon, napaka-uso na eh. So ito Netisense, kahit matawid ilog, manigurado, kayang-kaya nito. Ay, test ride na natin siya. Ang dami kasi nagtatanong kung kamusta na daw ba yung aking ADXTG kasi after ko i-release, wala nang kasunod na vlog. So, reason po is nagpunta tayo ng Taiwan, iniwan muna natin siya dito para sukatan. Ngayon, pwede na tayong mag-rides at makakapagbigay na ako ng feedback kapag nag-rides tayo. O diba? Napakaganda. Bigyan natin yan ng napakagandang montage. Pagtatabihin natin siya ng ADV 350 kung ano itsura niya. Ito pala siya, katabi ng ADV 350. Tingnan nyo yung itsura, oh. Kita nyo ba yung difference? So ito Netisense, ayan, tinabi natin siya sa ADV 350. Napansin ko, parang mas malapad pala yung 350. Ayan siya, oh. So ito isa is 400cc. Yun nga lang ang pinaka-deciding factor ko dyan. Kasi ito, makakapasok talaga ako sa expressway. Walang problema sa papel. Ito nga lang Netisense, sa batas natin sa Pilipinas, kinulang siya ng displacement para makapasok sa expressway. So ayan siya Netisense, side by side. Kulay pula nga lang itong ating ADV 350. Pero may mga custom Rad PH accessories din to. Pareho sila adjustable yung windshield kay ADV 350 ganito. Tapos dito naman sa atin, yon, pag ganun lang siya. Ganun lang siya iangat at ibaba. So ito Netisense, yung 350 nila, parehas naman may handguard. Tapos meron tayong grills. Meron din tayong 2-in-1 na parehas sila actually crash guard. So pwedeng sa gilid lang. Yun nga lang, ang pinagkaiba, yung ADV 350 nila may mga side bags na rack. Malapad din kasi siya, kaya talagang parang bagay din sa kanya yung side bag. So, mas malapad yung dimensions niya. Yung sa atin yung parang 2.0 version, nag-diet na, naging slim, naging lean, mas sexy na siya, mas slim siya, mas bulky. So, yun yung pinagkaiba niya, Netisense. Pero pareho sila naka-inverted sa unahan na suspension. Kulay gold, yung mags niya ADV 350 sa atin is parang kulay gray. So, gray metallic. So, may mga bandang gilid naman, Netisense. ADV 350 logo ay gold. Sa atin naman yung ADXTG is silver. So, yun yung mga pinagkaiba nila. Tapos, ang mga napansin ko rin, Netisense, is etong kanyang pinaka-cellphone holder dito sa may tapat sa taas ng digital gauge. Yung sa atin ay naandito sa may bandang gitna. So, ang galing din talaga humanap ni K3 kung saan pwedeng i-mount na ano pa rin siya, yung functional pa rin siya, tsaka hindi masasakripisyo yung tibay. Kailangan kasi syempre matibay yung paghahanapan mo kung saan mo siya i-mount eh. Hindi yung kung saan mo lang maisipan. So, ito isang to, mga safe siya na mounting. Ito nasa taas eh. And then, ito yung sinasabi ko kanina, meron siyang mga side pannier para sa mga kung magpakabit kayo ng mga top box sa panggilid, para sa gilid, ayan. And then napansin ko rin, ito yung major na difference nila. Diba, so na-showa shock yung ADV 350, yung sa atin lumulutang. Diba? So wala siyang shock. Nasa gitna kasi yung shock niya nandun, nakatago. Kaya parang yun yung kine-create niya na lumulutang. Nagpunta kami ng Taiwan, ang napansin ko naman, walang Honda. Pero may mga Honda naman daw sa mga different locations lang. Very minimal lang. More on SYM, tsaka Kinko, pati Yamaha. So ayun, Netisense. Ayan yung difference ng dalawa, side by side. Kung gusto nyo gawa natin na full comparison video, comment nyo naman dyan sa baba para gawin natin yan next vlog. For now, ayan lang yung first impression ko na nakita ko sa dalawa. Okay, pag dumami yung ganito, dadami din yung demand ng accessories. So, pwede natin yan malagyan soon. Pero ito isang to Netisense, meron siyang heat guard. Itong 350, meron siyang heat guard. So, yun lang Netisense. Anong masasabi nyo? Nagustuhan nyo ba yung bagong accessories ng motor natin? Comment nyo naman dyan sa baba. Anong masasabi nyo kung nung tinabi na siya sa ADV 350? Comment your suggestions sa mga next content natin. Natry natin yung gawa ng video next vlog. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, give this video a heart, and follow me for more. Again, this is Adriano. Always keep it cool, rise, safe, moving.